Nagsisimula ang pelikulang Star Wars, Episode 1 The Phantom Menace sa pamamagitan ng opening crawl. Ipinaliwanag dito na sinimulan ng Trade Federation ang pag-okupa sa planetang Naboo upang lutisin ang alitan tungkol sa mga trade routes sa buong kalawakan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, lihim na ipinadala ng Supreme Chancellor na si Finney Valorem ang 2 Jedi Knights upang maisagawa ang pagresolba sa krisis. Nagkunwaring mga ambasador ang 2 Jedi Knight na sina Qui-Gon Jinn at ang kanyang Padawan, o Jedi Apprentice, na si Obi-Wan Kenobi nang dumating sila sa command ship ng Trade Federation. Naroon sila upang makipag-usap at humanap ng paraan para maisagawa ang pagresolba sa lumalalang alitan. Ngunit nang malaman ni Trade Federation Viceroy Nute Gunray na mga Jedi pala ang mga ambasador, agad niya itong ipinaalam sa Sith Lord na si Darth Sidious. Dito nabunyag na lihim na nakipag-alyansa ang Viceroy sa Sith Lord. Agad na inutusan ni Darth Sidious ang Trade Federation na ituloy ang pagsalakay sa Naboo at patayin ang 2 Jedi. Mabilis nilang pinuno ng Knuckle Alasong Gas ang silid kung saan nakikipagpulong sina Qui-Gon at Obi-Wan. Kasabay nito, matindi rin nilang binomba ang balkong naghatid sa mga Jedi. Ngunit nang pumasok ang mga battle droid ng Trade Federation upang tuluyang patayin sila, mahusay na natalo ng 2 Jedi Knight ang lahat ng ito gamit ang kanilang mga lightsaber at ang kapangyarihan ng Force. Pagkatapos nito, sinubukan ni Qui-Gon na hiwain ang metal na pinto patungo sa kinaroroonan ng Viceroy. Ngunit bigla silang sinalakay ng mga destroyer droid na may malalakas na shield generator. Nang makita nila kung gaano kapanganib ang sitwasyon, mabilis silang umatras. Hindi nagtagal, natuklasan ni Qui-Gon at Obi-Wan na naghahanda ang Trade Federation ng napakalaking hukbo ng mga battle droid upang lusubin ang Naboo. Makalipas ang ilang sandali, bumaba mula sa kalawakan ang napakaraming battleship ng Federation at lumapag sa mga kagubatan ng planeta. Samantala, nakatanggap ang Viceroy ng utos mula sa kanyang nakatataas na commander na hanapin at patayin ang 2 Jedi, na pinaniniwala ang nagtatago sa isa sa mga landing craft ng Federation. Samantala, isang lokal na residente ng planeta na isang Gungan na nagngangalang Jar Jar Binks ang muntik ng masagasaan ng isa sa mga landing craft ng Federation. Ngunit mabilis siyang nailigtas ni Qui-Gon bago pa mangyari iyon. Makalipas ang ilang sandali, pinabagsak din ni Qui-Gon ang ilang battle droid sa kagubatan na umatake sa kanila. Dahil hiniligtas ang kanyang buhay, nagpasya si Jar Jar na samahan si Qui-Gon bilang kanyang tagapaglingkod upang masiklian ang kanyang utang na loob, kahit na hindi gaanong natuwa ang Jedi Master sa ideyang iyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Jar Jar ang daan patungo sa isang lihim na lungsod kung saan maaari silang magtago mula sa mga droid. Lumangoy silang 3 sa isang ilog, at sa ilalim ng tubig ay natuklasan nila ang nakatagong lungsod ng mga Gungan na tinatawag na Oto Gunja. Pagdating nila sa lungsod, dinala ni Jar Jar sina Qui-Gon Jinn at Obi-Wan Kenobi sa kanilang pinuno na si Boss Nass. Humingi ng tulong ang Jedi Master upang matulungan ang kaharian ng Naboo, ngunit tumanggi si Boss Nass. Sa halip, binigyan niya sila ng sasakyan upang makarating sa kabisera ng Naboo. Bago sila umalis, hiniling ni Qui-Gon na isama si Jar Jar bilang kanilang gabay, at pumayag naman ang pinuno ng mga Gungan. Habang naglalakbay silang 3 sakay ng isang Bungo submarine na ibinigay ni Boss Nass, 2 beses silang sinalakay ng napakalalaking nilalang sa ilalim ng karagatan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga halimaw na iyon ay agad ding nilamon ng mas malalaki pang nilalang. Ipinakita nito na sa kailaliman ng karagatan, palaging may mas malaki at mas mababangis na mandaragit. Samantala, matagumpay na nasakop ng buong hukbo ng Trade Federation ang kabiserang lungsod ng Naboo Natid. Si Queen Amidala, ang pinuno ng Naboo, kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan, ay nabihag ng Viceroy. Plano ng Federation na pilitin ang Reyna na lumagda sa isang kasunduan upang magmukhang legal ang kanilang pananakop sa planeta. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Qui-Gon at Obi-Wan sa lungsod ng Fed. Nang makita ng 2 Jedi si Queen Amidala at ang kanyang mga kasama na inihahatid ng mga battle droid, agad nilang hinarap ang mga bihag na bantay. Walang kahirap-hirap nilang tinalo ang mga droid na nakapaligid sa mga bilanggo. We should leave the street, Your Highness. We're ambassadors for the Supreme Chancellor. Your negotiations seem to have failed. Do you have transport? In the main hangar, this way. Pagdating nila sa pangunahing hangar ng kaharian,
Pinagana ni Obi-Wan ang kanyang mga kakayahan upang hindi na gumana ang mga droid na nakatalaga roon at pinalaya ang mga nahuling piloto ng Naboo. Kasabay nito, winasak ni Qui-Gon ang maraming puwersa ng kalaban malapit sa isang starship. Pagkatapos nito, isinakay ng mga Jedi si Queen Amidala at ang kanyang grupo sa malaking sasakyang pangkalawakan at naghanda silang lisanin ang planeta. Ngunit habang umaangat ang kanilang barko patungo sa kalawakan, bigla silang inatake ng isang battleship ng Federation. Agad na nagpalabas ang piloto ng 4 na repair droid sa labas ng sasakyan upang ayusin ang pinsala, ngunit 3 sa mga ito ang agad na nawasak. Sa huli, matagumpay na naayos ni R2-D2 ang shield generator ng barko, dahilan upang makaligtas sila at makatakas mula sa mga battleship ng kaaway. Bagamat nakatakas sila, malubhang nasira ang hyperdrive ng kanilang sasakyang pangkalawakan. Dahil dito, nagpasya si Qui-Gon na magtungo sila sa kalapit na planeta ng Tatooine upang ipaayos ang kanilang barko. Bilang gantimpala sa kanyang katapangan at malaking naitulong sa panahon ng pag-atake, ibinigay ni Queen Amidala si R2-D2 sa kanyang handmaiden na si Padme Amidala bilang tanda ng pasasalamat sa lahat ng nagawa nito kanina. Samantala, nang malaman ni Darth Sidious mula kay Nute Gunray na nakatakas si Queen Amidala mula sa Trade Federation, agad niyang inutusan ang kanyang Sith apprentice na si Darth Maul na hanapin ang Reyna at tiyaking mapipirma nito ang kasunduan. Sa sumunod na eksena, iniwan ni Qui-Gon Jinn si Obi-Wan Kenobi sa kanilang sasakyang pangkalawakan, habang pinayagan naman ni Queen Amidala ang kanyang handmaiden na si Padme Amidala na samahan sila papuntang Tatooine upang maghanap ng repair shop. Pagdating doon, nagtungo sila sa tindahan ni Watto upang bumili ng mga piyesang kailangan para maayos ang hyperdrive ng kanilang sasakyan. Samantala, iniwan naman ni Watto ang kanyang alipin na si Anakin Skywalker sa tindahan upang bantayan ito habang siya ay wala. Ipinakita niya kay Qui-Gon ang piyesang kailangan nila upang maayos ang kanilang barko. Ngunit dahil tumanggi si Watto na tumanggap ng Republic credits bilang bayad, sinubukan ni Qui-Gon na gamitin ang Force upang impluwensyahan ang isip nito. Gayunpaman, walang naging epekto kay Watto ang Jedi Mind Trick. Habang naghihintay sa tindahan, nakipag-usap si Padme Amidala sa batang si Skywalker. Ikinwento ni Anakin na pareho silang alipin ng kanyang ina at pagmamay-ari ni Watto. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. You're a funny little boy. I don't fully understand. This is a strange place to me. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Qui-Gon sa lahat na oras na upang umalis sa tindahan. Ngunit biglang kumuha si Jar Jar Binks ng pagkain mula sa isang tindero sa kalye. Nang pag-alitan siya ng tindero, agad niya itong iniluwa, at aksidenteng tumama ang pagkain sa dog racer na si Sebulba. Dahil sa nangyari, galit na galit si Sebulba at handa nang sugurin si Jar Jar. Mabuti na lamang at dumating si Anakin at buong tapang na hinarap ang nilalang. Dahil nainis sa sitwasyon, tuluyan na lamang silang iniwan ni Sebulba. Hindi nagtagal, isang napakalakas na sandstorm ang papalapit sa lugar. Dahil sa mapanganib na panahon, inanyayahan ni Anakin sina Qui-Gon at ang kanyang mga kasama na manatili muna sa kanilang tahanan. Doon nila nakilala ang ina ni Anakin na si Smith Skywalker. Ipinakita rin ng batang si Anakin kay Padme ang isang humanoid protocol droid na siya mismo ang bumubuo, si C-3PO. I am C-3PO Human-Cyborg Relations. How might I serve you? Hello, I don't believe we have been introduced. R2-D2, a pleasure to meet you. Kalaunan, habang nagsasalo sila ng pagkain kasama si Anakin at ang kanyang pamilya, ipinaliwanag ni Qui-Gon na naipit sila sa Tatooine dahil malubhang nasira ang hyperdrive ng kanilang sasakyang pangkalawakan. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na pera upang mabili ang mga kapalit na piyesang kailangan nila para maayos ito. Dahil gusto niyang tumulong, nakaisip si Anakin ng isang plano. Nagpasya siyang sumali sa mapanganib na kompetisyon ng pod racing sa Tatooine gamit ang pod racer na siya mismo ang gumawa. Kapag nanalo siya, gagamitin niya ang premyong matatanggap upang matulungan si Qui-Gon na mabili ang mga piyesang kailangan nila. Bagamat labis na nag-aalala si Smee dahil sa mga panganib na kaakibat nito, napilitan siyang payagan ang kanyang anak na sumali. Pagkatapos nito, nagmungkahi si Qui-Gon ng pastahan kay Watto. Iminungkahi niyang hayaang sumali si Anakin sa karera. Kapag nanalo si Anakin, ibibigay ni Watto sa kanila ang mga piyesang kailangan nila. Ngunit kapag natalo si Qui-Gon, mapupunta kay Watto ang kanilang sasakyang pangkalawakan. Agad namang pumayag si Watto sa kasunduang iyon. Kalaunan, habang inaayos at inihahanda ni Anakin ang kanyang pod racer, nakipag-usap si Qui-Gon kay Smee.
Ipinaliwanag niya na napansin niyang taglay ng bata ang pambihirang kakayahang makaramdam ng mga pangyayari bago pa man ito mangyari, isang katangiang karaniwang matatagpuan sa mga Jedi. Nang tanungin ni Qui-Gon Jinn si Smith Skywalker tungkol sa ama ni Anakin Skywalker, sinabi nitong walang ama ang bata, hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Ang alam lamang niya ay dinala niya ito sa kanyang sinapupunan, isinilang, at pinalaki ng mag-isa. Nang gabing iyon, lihim na kumuha si Qui-Gon ng sample ng dugo ni Anakin at ipinadala ang datos kay Obi-Wan Kenobi. Labis na nagulat si Obi-Wan sa resulta. Ang dugo ni Anakin ay naglalaman ng napakataas na antas ng midichlorians, mas mataas pa kaysa sa sinumang Jedi na nakilala niya. Samantala, dumating sa Tatooine ang Sith apprentice na si Darth Maul at nagpakawala ng mga probe droid upang hanapin si Queen Amidala. Kinabukasan, habang naghahanda ang mga kalahok para sa pod race, muling nakipagpustahan si Qui-Gon kay Watto. Kapag si Sebulba ang nanalo sa karera, mapupunta kay Watto ang pod racer ni Anakin. Ngunit kapag si Anakin ang nagwagi, obligado si Watto na palayain ang bata. Dahil lubos ang tiwala niya sa kakayahan ni Sebulba, agad siyang pumayag sa pastahan. Ang karera ay pinangunguna ng makapangyarihang crime lord na si Jabba the Hutt. Ilang sandali bago ito magsimula, lihim na sinabotahe ni Sebulba ang isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng pod racer ni Anakin. Dahil dito, nang magsimula ang karera, tumangging gumana ang makina ng kanyang sasakyan. Matapos ang ilang sandaling pakikipaglaban sa problema, nagawa ng batang si Skywalker na paandarin muli ang kanyang pod racer. Kaagad siyang bumuwelo at umarangkada sa napakabilis na bilis. Samantala, ang malupit na racer na si Sebulba ay walang awang winasak ang mga pod racer ng ilang kalaban gamit ang iba't ibang maruruming taktika upang matiyak ang kanyang tagumpay. Unti-unting nahabol ni Anakin ang iba pang mga racer, ngunit lalo pang naging mapanganib ang karera nang magsimulang paputukan ng mga Tusken Raider mula sa matataas na bangin ng mga kalahok. Ilang racer ang bumagsak at natanggal sa kompetisyon, habang si Anakin ay muntik nang mapahamak ngunit nakaiwas sa panganib sa huling sandali. Hindi nagtagal, maabotan ng batang si Skywalker si Sebulba. Nang subukan ni Sebulba na itulak siya palabas ng karerahan, nagkabuhol ang kanilang mga pod racer. Kalaunan, may isang bahagi ng sasakyan ni Sebulba na kumalas. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol at bumangga sa isang napakalaking bato. Tuluyang nawasak ang kanyang pod racer, at si Anakin ang nagwagi sa kompetisyon. Ipinagdiwang ng lahat ang tagumpay ni Anakin. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ni Qui-Gon kay Obi-Wan ang mga piyesang kailangan upang maayos ang kanilang barko. Pagkatapos ay sinabi niya kay Anakin na hindi na ito alipin ni Watto. Ipinaliwanag ni Qui-Gon na balak niyang isama ang bata at sanayin upang maging isang Jedi Knight. Naniniwala siya na hindi nagkataon lamang ang kanilang pagdating sa Tatooine, at maging ang ina ni Anakin ay naniniwalang matagal nang nakatakda ang kanyang kapalaran bago pa siya isinilang. Kahit napakahirap para sa kanya, malungkot na magpaalam si Anakin kay C-3PO at sa kanyang ina bago siya umalis kasama sina Qui-Gon at ang iba pa. Ngunit natuklasan na ni Darth Maul ang kinaroroonan ni Queen Amidala. Habang naghahanda ang grupo na sumakay sa kanilang barko, bigla silang sinalakay ng Sith apprentice. Agad na hinarap ni Qui-Gon Jinn ang kalaban at inilabas ang kanyang berdeng lightsaber upang makipaglaban sa mababangis na mandirigma. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, sumakay sina Anakin Skywalker at ang iba pa sa sasakyang pangkalawakan at nagsimulang maghanda para sa paglipad. Samantala, buong lakas na nakipaglaban si Qui-Gon kay Darth Maul. Matapos mapigilan ang Sith ng sapat na oras, matagumpay siyang nakatalon papasok sa papaalis na barko, dahilan upang makaligtas silang lahat. Kinabukasan, dumating sina Qui-Gon at ang kanyang mga kasama sa planetang Coruscant. Doon nila nakilala si Palpatine ng Naboo at ang Supreme Chancellor na si Finney Orem. Hindi nagtagal, humarap sina Qui-Gon at Obi-Wan Kenobi sa Jedi Council. Ipinaalam ni Qui-Gon sa konseho na si Anakin Skywalker ang may pinakamataas na bilang ng midichlorians na kanyang nakita sa buong buhay niya. Iminungkahi niya na maaaring nabuo si Anakin sa pamamagitan mismo ng kagustuhan ng mga midichlorian at posibleng siya ang chosen one na binanggit sa propesya ng mga Jedi, ang taong nakatakdang magdala ng balanse sa Force. Dahil dito, humingi si Qui-Gon ng pahintulot na sanayin ang bata bilang isang Jedi. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Anakin sa harap ng Jedi Council. Agad na naramdaman ni Yoda at Mace Windu ang malalim na takot na nasa kanyang kalooban. Napagtanto nilang natatakot siya na baka hindi na niya muling makita ang kanyang ina.
Ipinaliwanag ni Master Yoda na ang ganitong uri ng takot ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kinabukasan ni Anakin bilang isang Jedi. Binalaan niya ang bata na ang takot ang daan patungo sa dark side. Ayon kay Yoda, ang takot ay humahantong sa galit, ang galit ay nauuwi sa puot, at ang puot ay nagdadala ng pagdurusa. Samantala, ipinaliwanag ni Senator Palpatine kay Queen Amidala na nagpatawag na siya ng pagdinig sa Senado na dadaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Ngunit naniniwala siyang maraming politiko ang hinahayaang magpatuloy ang krisis ng walang sapat na aksyon. Dahil dito, sinabi niya na panahon na upang palitan si Supreme Chancellor Finney Valorem ng isang mas matatag na pinuno. Pinayuhan ni Palpatine ang reyna na maaari siyang formal na humiling ng vote of no confidence laban sa Chancellor. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagdinig ng Senado. Nagtipon ang mga delegado mula sa napakaraming planeta upang pag-usapan ang lumalalang krisis. Kasama si Queen Amidala, humarap si Senator Palpatine sa Galactic Senate at ipinaliwanag na ang pananakop ng Trade Federation sa Naboo ay nagdulot ng malalaking problema sa buong kalawakan. Iginiit niya na kinakailangang kumilos agad upang wakasan ang sigalot at maprotektahan ang mga mamamayan ng Naboo mula sa patuloy na pagdurusa. Gayunpaman, maraming senador mula sa iba't ibang mundo ang nanatiling nagdududa sa kanilang mga pahayag. Dahil wala silang malinaw na ebidensya ng mga ginawa ng Trade Federation, marami sa mga delegado ang tumangging suportahan ang agarang pakikialam. Maging si Chancellor Valorem ay hindi makagawa ng matinding hakbang dahil sa mabagal na proseso at mga hadlang sa politika sa loob ng Senado. Dahil sa kanyang pagkadismaya sa kawalan ng aksyon ng Senado, nagpasya si Queen Amidala na sundin ang payo ni Palpatine. Formal siyang humiling ng vote of no confidence laban kay Finney Valorem upang mapalitan ito ng isang pinunong may kakayahang harapin ang krisis. Matapos ang botohan, masayang ipinaalam ni Senator Palpatine sa reyna na isa siya sa mga kandidatong nominado ng mga delegado para sa posisyon ng susunod na Supreme Chancellor ng Galactic Republic. Samantala, napagpasyahan ni Queen Amidala na walang gaanong mangyayari kung mananatili lamang siya sa Coruscant. Determinado siyang iligtas ang kanyang mga mamamayan kaya nagpasya siyang bumalik sa Naboo at personal na pangunahan ang pagsisikap na wakasan ang pananakop ng Trade Federation sa kanyang sariling planeta. Samantala, ipinaalam ng Jedi Council kay Qui-Gon Jinn na ipagpapaliban muna nila ang kanilang desisyon tungkol sa pagsasanay ni Anakin Skywalker. Nadarama ng konseho ang matinding takot na nasa kalooban ng bata, at naniniwala silang kailangan pa nila ng panahon bago magpasya kung dapat ba siyang payagang maging isang Jedi. Pagkatapos nito, inatasan ng konseho sina Qui-Gon Jinn at Obi-Wan Kenobi na samahan si Queen Amidala pabalik sa Naboo. Inutusan din silang imbestigahan ang misteryosong mandirigmang Sith na umatake sa kanila at alamin ang kanyang pagkakakilanlan. Habang naghahanda silang sumakay sa barko ng Reyna, mausisang tinanong ni Anakin si Qui-Gon tungkol sa mga midi-chlorian na narinig niyang binanggit ni Yoda. Ipinaliwanag ni Qui-Gon na ang mga midi-chlorian ay napakaliit na mga nilalang na naninirahan sa loob ng lahat ng buhay na organismo. Sa pamamagitan nila, nagagawa ng isang nilalang na maramdaman at makipag-ugnayan sa Force. Nang makasakay na ang lahat sa sasakyang pangkalawakan, hiniling ng Reyna kay Jar Jar Binks na humingi ng tulong sa mga Gungan pagbalik nila sa Naboo. Kinabukasan, dumating ang grupo sa Naboo. Agad napansin ni Jar Jar na iniwan na ng mga Gungan ang lungsod ng Oto Gunja. Pagkatapos ay pinangunguna niya ang grupo patungo sa sagradong lugar ng pagtitipon ng mga Gungan, kung saan sila dinala sa harap ni Boss Nass. Sa pagkakataong ito, ibinunyag ni Padme Amidala ang katotohanan, siya pala ang tunay na Queen Amidala. Ang babaeng nagpakilalang Reyna noon ay isa lamang palitaw o decoy. Bilang pagpapakita ng pagpapakumbaba at katapatan, lumuhad si Queen Amidala sa harap ni Boss Nass at humingi ng tulong upang labanan ang pananakop ng Trade Federation sa Naboo. Naantig si Boss Nass sa kahandaang magpakumbaba ng Reyna, kaya pumayag siyang makipag-alyansa sa mga mamamayan ng Naboo. Sa wakas, nagsimulang maglaho ang matagal ng pagkakawatak ng mga Naboo at mga Gungan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dahil sa malaking papel na ginampanan ni Jar Jar Binks sa pagkakaisa ng kaharian ng Naboo at ng mga Gungan, hinirang siya ni Boss Nass bilang isang general sa hukbo ng mga Gungan. Kasama si Captain Panaka, ipinaliwanag ni Queen Amidala ang kanilang plano. Ang hukbo ng mga Gungan ang haharap sa mga puwersa ng droid ng Trade Federation sa isang malawakang labanan sa kapatagan upang maagaw ang atensyon ng kalaban. Samantala, si Queen Amidala at ang kanyang grupo ay lihim na papasok sa palasyo sa Tid, huhulihin si Not Gunray, at tuluyang wawakasan ang pananakop sa Naboo. Hindi nagtagal, nagtipon ang napakalaking hukbo ng mga Gungan para sa labanan.
Naglagay sila ng napakalawak na energy shield sa paligid ng kanilang mga puwersa habang naghahanda silang harapin ang kalaban. Kasabay nito, malapit sa malalaking landing ship ng Trade Federation, pinaandar at inihanay para sa digmaan ang napakaraming battle droid. Naghanda ang hukbo ng mga droid ng Federation upang harapin ang mga Gungan sa magiging pinakamahalagang labanan para sa kapalaran ng Naboo. Samantala, matapos makarating sina Queen Amidala at ang kanyang grupo sa lungsod ng Thid, agad silang dumaan sa isang lihim na lagusan patungo sa loob ng palasyo. Kasabay nito, naglunsad sina Captain Panaka at ang iba pang sundalo ng Naboo ng matinding pag-atake laban sa mga battle droid na nagbabantay sa labas ng palasyo. Pagpasok nila sa pangunahing hangar ng palasyo, agad na nakipaglaban si Queen Amidala at ang kanyang mga kasama sa mga puwersa ng kaaway na nakapwesto roon. Habang nagaganap ang bakbakan, nagmadaling sumakay ang mga piloto ng Naboo sa kanilang mga starfighter. Sumakay rin sina Anakin Skywalker at R2-D2 sa isa sa mga starfighter, umaasang makakaiwas sa panganib habang nagpapatuloy ang labanan. Buong tapang na pinalipad ng mga piloto ng Naboo ang kanilang mga starfighter at nagtungo sa napakalaking droid control ship ng Trade Federation na umiikot sa kalawakan sa ibabaw ng planeta. Ang kanilang misyon ay sirain ang sasakyang iyon upang mapatigil ang buong hukbo ng mga droid ng Federation. Samantala, sa malawak na kapatagan ng Naboo, nagsimulang sumulong ang mga battle droid ng Trade Federation patungo sa Grand Army ng mga Gungan. Diretso nilang sinalakay ang protective energy shield ng mga Gungan, at agad na sumiklab ang isang napakalaking labanan habang buong lakas na lumalaban ang mga Gungan gamit ang lahat ng kanilang sandata at kakayahan. Sa ibang bahagi naman ng palasyo, biglang nakaharap ng grupo ni Queen Amidala si Darth Maul. Napagtanto nilang kailangang mapigilan ang Sith Warrior, kaya iniwan nila ito kina Qui-Gon Jinn at Obi-Wan Kenobi habang ipinagpatuloy ng Reyna at ng kanyang mga kasama ang kanilang misyon patungo sa kinaroroonan ni Not Gunray. Agad na pinailaw ni Darth Maul ang kanyang nakamamatay na double-bladed lightsaber at sabay na hinarap ang dalawang Jedi. Mahusay na lumaban sina Qui-Gon at Obi-Wan habang ang kanilang tunggalian ay unti-unting umabot sa mas malalalim na bahagi ng generator complex ng palasyo. Hindi nagtagal, hinarangan ang grupo ni Queen Amidala ng ilang destroyer droid. Sa kabutihang palad, si Anakin Skywalker, na lumilipad malapit sa lugar sakay ng kanyang starfighter, ay aksidenteng napasabog ang mga droid nang magpaputok siya ng kanyang mga armas. Dahil sa hindi inaasahang tulong na iyon, nabuksan muli ang daan para sa Reyna at sa kanyang mga kasama. Pagkatapos nito, nakipagpalitan sila ng putok sa iba pang battle droid sa isa ng mga pasilyo ng palasyo. Upang maipagpatuloy ang kanilang pagsulong, binasag nila ang isang malaking salaming bintana at umakyat sa mas mataas na bahagi ng gusali. Kasabay nito, natuklasan ni Anakin na kusang gumana ang autopilot system ng starfighter na kanyang sinasakyan. Dahil hindi niya ito mapigilan, tuluyan siyang nadala palayo sa palasyo at inilunsad patungo sa kalawakan. Hindi niya namalayang napadpad siya malapit sa napakalaking droid control ship ng Trade Federation. Samantala, nagpapatuloy ang matinding lightsaber duel ni Qui-Gon, Obi-Wan, at Darth Maul sa loob ng generator complex. Habang papasok sila ng papasok sa pasilidad, biglang nag-activate ang sunod-sunod na energy force field sa pagitan nila. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang tatlong mandirigma at napilitang harapin ang labanan ng magkakabukod sa isa't isa. Samantala, nagtagumpay ang hukbo ng mga battle droid ng Trade Federation na mabasag ang protective energy shield ng mga Gungan. Dahil sa napakaraming bilang ng mga droid, unti-unting nalupig ang Grand Army ng mga Gungan at napilitang sumuko. Kasabay nito, biglang napalibutan sila Queen Amidala at ang kanyang grupo ng napakaraming destroyer droid at battle droid sa loob ng palasyo. Sa ibang lugar naman, nagawang tulungan ni R2-D2 si Anakin. Dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari, napalipad ng batang si Skywalker ang kanyang starfighter diretso papasok sa loob ng droid control ship ng Trade Federation. I'm trying to stop! Oops, this is not good. Samantala, sa generator complex, tuluyan nang nag-deactivate ang mga force field, dahilan upang maipagpatuloy ni Qui-Gon Jinn at Darth Maul ang kanilang tunggalian. Ngunit si Obi-Wan Kenobi ay naiwan pa rin sa likod ng isa sa mga harang at hindi agad nakatulong sa kanyang master. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kalamangan si Darth Maul at malubhang nasaksak si Qui-Gon Jinn sa tiyan gamit ang kanyang lightsaber. Bumagsak sa sahig ang Jedi Master, malubhang sugatan at unti-unting nanghihina.
Kasabay nito, dinala si Queen Amidala sa harap ni Not Gunray at pinilit na lumagda sa isang kasunduan. Ngunit biglang ibinunyag ng kanyang decoy ang kanyang tunay na papel at agad na nagpaputok laban sa ilang droid. Sumugod din sina Captain Panaka, ang tunay na reyna, at ang kanilang mga kasama upang salakayin ang mga bantay. Matapos ang matinding sagupaan, natalo nila ang mga gwardya at napalibutan si Viceroy Gunray. Samantala, sakay ng droid control ship, sinubukan ng mga battle droid na salakayin si Anakin Skywalker. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nakapagpakawala ang batang si Skywalker ng mga missile patungo sa pangunahing reactor ng barko. Tumama ang mga ito sa target at nagdulot ng napakalaking chain reaction. Agad na inilabas ni Anakin ang kanyang starfighter mula sa sasakyan habang mabilis na kumalat ang mga pagsabog sa buong barko. Dahil sa pagkawasak ng droid control ship, agad na nawalan ng operasyon ang lahat ng droid ng Trade Federation sa Naboo. Sa isang iglap, tumigil sa paggana ang buong hukbong sumalakay sa planeta. Samantala, sa generator complex, labis na nalungkot at nagalit si Obi-Wan Kenobi matapos masaksihan ang pagkamatay ni Qui-Gon. Dahil sa matinding emosyon, buong bangis niyang sinalakay si Darth Maul, at muling sumiklab ang isang napakatinding lightsaber duel sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang mahaba at nakakapagod na labanan, muling nagkaroon ng kalamangan si Darth Maul. Naipadala niya si Obi-Wan sa isang reactor shaft at nasipa ang lightsaber nito palayo. Dahil dito, napabitin si Obi-Wan sa gilid ng malalim na lagusan na tila wala ng pag-asang makaligtas. Sa huling sandali, ginamit ni Obi-Wan ang Force upang hilahin ang lightsaber ni Qui-Gon papunta sa kanyang kamay. Sa isang biglaang pagtalon, nagulat niya si Darth Maul, mabilis itong hinati sa dalawa gamit ang lightsaber, at tuluyang nahulog ang Sith Lord sa kailaliman ng reactor shaft. Bago tuluyang bawian ng buhay si Qui-Gon, nakiusap siya kay Obi-Wan na sanayin si Anakin Skywalker. Matibay ang kanyang paniniwala na si Anakin ang Chosen One na nakatakdang magdala ng balanse sa Force. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dumating sa Naboo ang bagong halal na Supreme Chancellor na si Palpatine upang batiin si Queen Amidala sa kanilang tagumpay. Samantala, inaresto si Viceroy Not Gunray at dinala upang litisin dahil sa mga krimeng ginawa niya laban sa mga mamamayan ng Naboo. Sa sumunod na pangyayari, iginawad ni Yoda kay Obi-Wan Kenobi ang ranggo ng Jedi Master. Bagamat dati ay hindi nagkasundo ang Jedi Council tungkol sa kinabukasan ni Anakin, napilitan ding pumayag si Yoda na hayaang kunin ni Obi-Wan ang batang si Skywalker bilang kanyang apprentice. Nang gabing iyon, nagtipon sina Queen Amidala, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, at ang kanilang mga kaalyado upang parangalan ang yumaong si Qui-Gon Jinn. Isinagawa ang kanyang libing sa Tid, kung saan ang kanyang katawan ay marangal na sinunog ayon sa tradisyon ng mga Jedi. Kinabukasan, ipinagdiwang ng mga mamamayan ng Naboo at ng mga Gungan ang kanilang pinaghirapang tagumpay sa pamamagitan ng isang napakalaking pagdiriwang sa harap ng maharlikang palasyo. Makikitang suot na ni Anakin ang kasuotan ng isang Jedi apprentice habang nakatayo sa tabi ni Obi-Wan. Sa huli, ipinagkaloob ni Queen Amidala kay Boss Nass ang isang espesyal na regalo bilang simbolo ng bagong pagkakaibigan at matatag na alyansa sa pagitan ng mga mamamayan ng Naboo at ng mga Gungan. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Cas Elijah, Natrel Arellano, Jomar Camanian, Vince Guanzan, Andrew Logasan from Nobeleta Cavite, Jane Cabilan from Lapu-Lapu City, Cebu, June Kimberly Erig from Quezon Bukidnon, Rafi Desen from Buhisan, Cebu City, Wingay Gagaling and Iguan family from San Jose del Monte, Bulacan, at Wilfredo Bea from Bulacan.